Magandang araw, Boss Bob. Ako si Mike, isang jeepney driver. Taga Batangas ako at dito na rin nakapangasawa. May nakapagsabi kasi sa akin na pwede magpadala ng mga kababalaghang karanasan dito sa channel nyo, kaya sinubukan ko. Ilang beses pa lang din kasi ako nakakapakinig dito, pero nagustuhan ko na yung boses nyo. Kaya sana ay mabasa nyo to. Nagsimula ang aking karanasan nang minsang niyaya ako ng pinsan kong si Lucas sa kabilang bayan para dumayo sa fiesta. Dahil sa kilala naman yung pinsan ko, edi sumama na rin ako. Maraming taon na pala itong nangyari, hindi pa ako jeepney driver nun. Pamimitas ng kape yung trabaho ko, pati na rin si Lucas na pinsan ko. Barkada niya yung nagyaya, kaya sige naman, kaya nagpaalam ako sa asawa ko. Bagong kasal pa lang kami noong mga panahon na to. Dahil mahilig din akong uminom, ay palaging payo niya sa akin na magtira ng pang-uwi dahil mahirap na kung maaaksidente sa daan. Sabi ng pinsan ko pala ay 4:00 kami umalis para hindi gaanong malasing. Tumango naman ako. Maaga pa naman kaya natulungan ko pa yung asawa ko sa gawaing bahay. Nang sumapit na yung oras ay gumayak na ako dahil nakita ko si Lucas na parating. Habang nasa daan kami ay nag-uusap kami ng pinsan ko. Ang sabi ko ay huwag kami magpapagabi dahil medyo may kalayuan din sa amin yung kabilang bayan. Pagdating namin doon ay marami na ang mga lasing at may ingay na yung ilan. Tinuro ni Lucas yung bahay ng kakilala niya. Unang kita ko pa lang sa bahay na yun, boss, parang wala namang tao. Bukod sa luma na madilim yung paligid. Pero sa labas ay may mga nakatambay. Sigurado ka, insan, yan yung bahay ng barkada mo? Parang haunted house ah. Biro ko pa sa kanya. Pero totoo naman kasi na mukhang haunted house yon. Kumaway ang isang lalaki kay Lucas, kaya naisip ko na baka ito yung sinasabing barkada niya. Tinapik ako nito sa balikat at niyayang sumunod sa kanya. Paglapit namin ay may ilaw naman pala. Niyaya kami nitong pumasok sa loob. Nakaagulat dahil ibang-iba yung itsura nito mula sa malayo. Maaliwalas at maliwanag. Hinainan kami nito ng pagkain. Hindi ako gaanong tumikim ng pagkain doon dahil bukod sa busog ay panay karne ang handa nila. Ilang minuto lang ay naupo na kami sa inuman. Nung una, alam ko 6 lang kami. Nasa bandang dulo ako naupo, kaya kita ko lahat ng mga dumadaan at mga nakaupo doon kasi nasa labas din kami ng kalsada. Habang lumalalim ang gabi, boss, parang mas lumalamig ang paligid. Tapos hindi na ako mapakali. Para bang minaamasid sa amin at may ibang presensya pa akong nararamdaman. Malakas kasi yung pairamdam ko kapag may hindi magandang bagay sa paligid. Sabi kasi ni nanay nung bata pa ako ay sadyang nasa lahi daw ng tatay ko yon. Nung ako na yung tutungga ng tagay ay bigla akong napatda. Kasi parang may katabi si Lucas mula sa dulo ng upuan niya. Ang alam ko kasi ay siya na ang nasa huli at mga 6 lang kami. Hindi pa talaga ako lasing noon, boss, kaya alam ko yung nakikita ko. Lalaki siya na nakasuot ng itim na t-shirt. Kinusot ko pa nga yung mga mata ko para tingnan ulit. Pero wala na ito doon sa tabi ni Lucas. "Insan, tagay mo na, aba," sabi niya. Kaya nagtatawa pa yung ibang mga kasama namin. Parang biglang sumama yung pairamdam ko kaya tumayo ako para umihi. Tinungga ko nga muna yung tagay para sa akin at nagpaalam na iihi lang. Habang naglalakad patungo sa katapat na poste, yun pa rin yung nasa isip ko. Alam ko talagang may katabi si Lucas, pero bakit bigla itong nawala? Pagharap ko sa kanila, parang natulos ako sa kinatatayuan dahil malinaw na malinaw ang nakikita ko nung mga oras na yun, boss. Naroon ulit yung lalaki, pero sa mga kasama ko na nakatuon ang mga mata nito. Hindi nila siya nakikita, ako lang. Sira-sira ang damit nito at alam kong hindi ito buhay na tao.
Nang humarap ito sa akin, para bang nalunok ko yung dila ko dahil yung mga mata niya purong itim lang at taangisi ito. Ilang saglit pa, biglang nagkapikunan yung mga nasa harapan. Kaya napatayo si Lucas, tapos ako naman ay parang natauhan dahil nagsuntukan na nga ang mga naroon. Tumakbo ako at hinila yung pinsan ko. Kahit na hindi ko alam ang motibo at dahilan nung nakita kong lalaking multo, ay umuwi na kami ni Lucas. Buti nga't hindi na siya nagreklamo dahil na rin nagkakagulo sa inuman. Ewan ko, dala na siguro ng alak. Sinabi ko na nag-iba talaga yung pakiramdam ko nang may makita akong iba. Anong iba, insan? Hindi ka naman lasing, di ba? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. May kasama tayo kanina doon. Kaya siguro ganun at nagkagulo na sila. Ang ayos-ayos naman natin nagiinom. Huwag ka na pupunta doon sa lugar na yun, ha? Sabi ko sa pinsan ko. Napakamot na lang siya ng ulo. Mabuti at hindi naman kami nalasing dahil pareho kaming nakikiramdam sa mga kasama namin. Isa pa ay dayo kami at si Lucas lang ang kilala doon. Hindi ko talaga alam kung anong motibo nung lalaking nakita ko sa inuman. Pero kung ano man ang dahilan, nagpapasalamat na rin ako dahil naiwas kami sa gulo at nakauwi ng maayos nung gabing yon. Hindi na rin ako masyadong sumasama sa mga inom-inom buhat ng maganap yon. Kung maaari ay sa bahay na lang o kaya sa pinsan ko. Ganun na lang din dahil mas mabuting yung ikaw na lang mag-isa kaysa mapahamak ka pa dahil lang dumayo ka pa ng inuman. Tapos hindi mo pa kabisado o kilala man lang yung bawat kwento ng mga nakakasalamuha mo. Mahirap din yun, lalo na kung pareho kayong may tama na ng alak. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko. Dadalasan ko na ang pakikinig sa inyo at baka matsyempuhan, barinig ko itong kwento ko. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Mario. Mahilig lang talaga akong makinig sa mga katatakutan. Pero simula nang ako mismo ang makaranas nun ay mas naging doble ang takot ko. Ito agad yung naisip kong ipadala sa inyo. Taga Mabalacat, Pampanga nga pala ako at yung mga barkada ko ay taga rito rin. Mga katrabaho ko rin yung iba. Nag-aya yung mga tropa ko na maapagpahinga naman daw kami. Masyado kasing pagod ang mga kamay at madumi dahil sa mga garasa. Nagtatrabaho kasi kami sa isang auto shop. Bali 6 kami nun. May kasama rin silang mga kasintahan. Si Erwin, kababata ko yun. Sina Dennis at Tonyo ay mga nakilala ko lang sa trabaho. Pero mababait naman sila kaya nakagaanan ko rin ang loob. Birthday kasi ni Tonyo kaya ang sabi namin kay boss na kung pwede dahil linggo naman mag half day muna. Ngayon lang kasi kami mga kagimik. Pumayag naman siya kaya natuwa kami. Si Boss Abel, mabait din yun. Parang tatay ko na nga kasi minsan kapag walang-wala na ako pumapayag siyang mag-advance ako. Ako lang kasi yung naghahanap buhay sa amin. Yung ate ko naman kasi maagang nag-asawa. Si nanay medyo malabo na yung mga mata kaya ako na lang yung tumatayong ama sa pamilya namin. Wala akong bisyo kundi ang magtrabaho lang, Sir Bob. Gusto kong mabigyan ng maayos na buhay yung nanay ko. Dalawa lang kasi kami ni ate at yung tatay ko namatay rin ng maaga. Kaya tinanggap ko na rin na ako na ang lahat. Araw ng Sabado yun nang ginawa namin lahat ng mga sasakyan na naroon sa auto shop. Dahil nga magsasara kami kinabukasan. Niyaya pa nga namin si Boss Abel kaso hindi siya pwede. Ako naman ay nagpaalam ako kay nanay na sasama sa mga tropa. Okay naman daw sa kanya. Dito lang din yun sa resort sa Pampanga. Hindi ko na lang sasabihin kung anong eksaktong pangalan niya at kung saan mismo. Matapos ang buong araw na pagod kasiyahan naman.
Linggo na ng umaga yon at gumayak na ako dahil dadaanan na ng daw ako ni Tonyo. Sabi ko makatipid pa sa pamasahe. Pagdating namin sa resort, medyo kakaiba. Parang kinilabutan ba ako. Ang tataas din kasi ng mga damo doon. Tapos yung ibang mga tao ay paalis na rin. Karamihan ay mga matatanda. Sa dami ba naman ng mga resort, bakit dito pa kami napunta? Dahil nga sinama lang ako hindi na ako nagreklamo pa. May 3 pool, tapos yung isa malaki. Doon kami kumuha ng cottage para malapit sa tubig. May videoke rin naman kaya masaya tiyak mamaya. Lumapit ako sa may bandang swimming pool. Parang may kakaiba sa tubig. Bukod kasi sa kulay lumot, mukhang may tao sa ilalim kaya natatakot tuloy akong lumusong. Naupo ako sa gilid pero hindi ako lumapit sa pool. Basta nakamasid lang ako sa tubig. Hindi ko alam pero parang may naaninag ako sa ilalim na may malaking itim na bagay. Napatayo ako kasi akala ko aahon at parang tao nga siya, Sir Bob. Tinawag lang ako ni Erwin na kakain na muna. Sumagot ako pero sa swimming pool ako nakatingin. Di yun na nga. Nagkakainan na sila tapos ako inayos ko yung kordon ng videoke dahil gusto raw nilang kumanta. Nagulat kami dahil parang may bumagsak sa tubig. Yung girlfriend pala ni Tonyo at Erwin. Napailing ako dahil tumitili ang dalawa. Ang lamig daw ng tubig. Lumipas ang ilang oras, nagkakasiyahan pa at nagkakantahan. Yung dalawang babae nasa tubig, enjoy na enjoy. Ako naman nakikinig habang kumakanta si Erwin. Tapos ayun nga, may mga alak na rin sa lamesa. Tapos na rin kumain ng lahat. May mga ibang tao rin na nagpunta doon sa pool kaya mas nadagdagan ang ingay. Paunti-unti rin akong umiinom ng alak para hindi masyadong malasing. Gabi na rin noon at madilim. Umahon si Jenny, yung jowa na Erwin. Sabi niya parang may kung ano raw sa tubig. Makatinga. Napatingin kami. Marami rin kasi ang nasa pool, hindi lang sila. Pero ako, hindi ako naligo dahil para bang may naguudyok sa isipan ko na huwag nang maligo. Tapos kakaiba rin yung kulay ng tubig. Para bang hindi man lang pinalitan. Yun bang yung kulay ilang araw nang naroon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras. Medyo lasing na yung mga kasama ko. Sina Jenny at Det lumusong ulit sa pool. Sumunod naman si Tonyo. Pero ako naiwan sa cottage at nagpupulutan lang. Puro sila ligo. Ako naman kain ng kain. Nagkakasiyahan sila sa tubig. Naroon yung nagsasabuyan pa nga. Ako naman single, medyo naiinggit dahil wala akong ibang kasama. Umahon na rin yung iba. Ganon din sina Jenny at Erwin. Bali ang natira ay yung 3. Si Det at si Tonyo. Tapos yung isa, hindi ko kilala. Baka isa sa mga guest din doon. Ako naman tuloy lang sa pagkain at pag-inom. Naroon sa may lamesa. Uminom ulit yung dalawa. Tapos ilang segundo lang umahon na si Tonyo. Sabi ko bakit niya iniwan si Det? Dapat niyaya na rin niya. Ayaw pa daw kasi niya kaya ayon lumalangoy pa. Nang tinan namin ay wala naman sa pool. Nasaan pre? Wala namang tao sa pool 3 kayo dun kanina. Hindi ko naman nakitang umahon yung isa. Sabi ko pa. Kaya lumapit sa Erwin at Jenny sa gilid. Wala nga si Det. Si Tonyo naman napapalakas na yung boses at tinatawag si Det. Hanggang sa magpanik na siya dahil iniwan lang niya saglit yung jowa niya tapos hindi na niya makita. At yung sinasabi ko raw na may kasama sila ay imposible dahil 2 lang daw silang natira sa pool. Lumusong si Tonyo sa pool. Pero paglitaw niya ay wala talaga si Det. Tumawag na kami ng staff sa resort para tumulong dahil mahigit 1 minuto na ay hindi pa nagpapakita yung jowa ni Tonyo. Dumating yung isang lalaki at agad lumusong sa ilalim.
Habang abala ang lahat sa pag-aabang, bigla akong napatingin sa gilid ng pool. Parang may bumulwak na lumabas doon, kaya kinalabit ko si Erwin. Bumubulwak yung tubig na para bang may aahon mula sa ilalim. Lasing ba ako, pre? Tama ba yung nakikita ko? Tanong ko pa sa kanya, kahit hindi naman talaga ako lasing noong mga oras na yon, dahil pa konti-konting shot nga lang. Ilang sandali pa ay nasagot namin ang pagtataka. Si Det ang umahon mula sa bumubulwak na tubig. Tinawag na namin si Tonyo pati na ang lahat. Agad siyang napatakbo at nakita nga si Det. Nakapulupot yung buhok niya sa liig at para bang wala ng buhay. Agad lumusong si Tonyo at binuhat. Patay na nga si Det. Inihiga niya ito sa malamig na sahig at binigyan ng first aid. Kaso, ilang minuto na siya sa ilalim ng tubig at napatagal, kaya parang imposibleng mabuhay pa ito. Ayaw niyang magpaawat. Ginigising niya si Det. Isa sanang masayang pagtitipon pero biglang napalitan ng kilabot at pagtataka. Sabi ni Tonyo na sila lang daw talaga sa pool kanina. Ang alam ko naman ay 3 sila dahil 3 yung nakita ko. Napansin namin na may pasa si Odette sa kanang paa na para bang may humawak dito. Imposibleng pulikat lang yon. Wala na ngang buhay si Det at hindi na nagawa ng paraan. May mali talaga sa swimming pool na yon. Naisip ko tuloy na baka yung nakita ko ang may gawa nun. Bukod sa pagkakapulupot ng buhok ni Det sa liig niya, ay wala nang nakitang iba. Hindi kami naniniwala na pinulikat lang siya. Malakas ang pakiramdam ko na may nagtatago mula sa ilalim ng pool na yon. Nang dadalhin na namin si Det sa ospital, medyo dumami na yung nagkumpulan. Ang sabi pa ng ilan ay pang-ilan na raw siya na namatay mula sa pool. Nang lisanin namin ang gilid ay para bang may kamay akong nakita sa gilid na lumabas mula sa ilalim ng tubig. Nagkumahog na akong umalis doon. Dali-dali na naming inayos ang mga gamit at umalis na. Kasama si Tonyo sa ambulansya na rumisbunde kanina. Sumakay na kami ng sasakyan at sumunod. Ewan ko ba, Sir Bob, at kung bakit bigla akong napatingin sa direksyon ng swimming pool na yon. Kitang-kita ko talaga na may umahon mula roon. Hindi ko nga alam kung babae o lalaki. Para kasi itong bulto o anino na katawan ng tao. Basta malabo siya kung ilalarawan. Hindi ko alam kung anong nilalang yon o kung multo ba yon. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman yon sa nangyari kay Det. Pagsakay ni Erwin ng sasakyan namin, agad ko siyang kinalabit para ituro yung nilalang na nakatayo sa gilid ng pool. Pero nang tingnan namin ay wala na ito. Wala naman akong maisip na sabihin. Baka hindi rin kasi siya maniwala at sabihan pa akong baliw. Baka sabihin lang na epekto yon ng alak, kahit hindi naman. Nanlumo kami habang pauwi dahil sa insidenteng yon. Sana pala ay hindi na lang kami doon ng resort at sa bahay na lang ni Tonyo nag-inuman. Wala pa sanang namatay. Kung kailan kaarawan nito ay saka pa nawala ang nobya niya. Hindi rin naman lasing ang mga kasama ko, pero bakit ganun ang nangyari? Pag uwi ko ay kinuwento ko yon kina ate at nanay. Nangilabot din sila. Ang sabi pa nga baka elemento yon o di kaya masamang espiritu na nangunguha ng buhay. Chinek ko nga sa FB at internet yung tungkol sa resort na yon, kung anong kababalaghan ang bumabalot. Nakabasa lang ako ng ibang mga komento at experience ng mga naapunta na roon. May nasaksihan din daw yung ilan na nalunod. Yung iba naman ay may nakitang figura sa ilalim ng swimming pool. May isang araw na bukas daw ang third eye niya at nakakakita. May nakita raw siyang elementong naninirahan doon sa kung saan nakalagak yung swimming pool. Kumbaga doon talaga siya nakatira bago pa itayo yung resort na yon. Siguro kasi ay napakailaman yung bahay nito, kaya siguro nangunguha ng buhay. Nagambala siya,
kaya siya naman ngayon ang gumagambala. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Estong, sir. Palayaw ko yan. Isa na akong binatang ama at iniwan ako ng live-in partner ko nang mag-abroad siya. Sumama na sa kano. Pero kaya ako sumulat sa inyo ay bukod sa mahilig ako sa mga kwentong katatakutan at lagi kong inaabangan ng mga storya nyo, ay gusto ko ring ibahagi yung karanasan ko dun sa lumang bahay ng Lola Gracia ko sa may Lukban, Quezon. Malapit sa bukid yon, tapos may maliit na sapa sa likod ng bahay niya. Binata pa ako noong mga panahon na yon, mga 18 taon. Dahil mahilig akong bumarkada, ay nag-aya ako na mag-inuman kami doon. Tutal ay walang nakatira at luma na. Tumakas pa nga ako kay nanay noon. Puro barkada lang ako, kaya nga kapag naiisip ko yung mga kalokohan ko, natatawa na lang ako basta. 3 pala kaming magkakapatid. Yung tatay ko ay magbubukid. Si nanay naman ay ganun din. Kaya madalas ay tumutulong ako. Lamang nga lang yung pagbubulakbol. Sa lumang bahay ng Lola Gracia ko ay ilag ang mga tao. Sabi kasi nila kapag gabi daw ay may nakikita silang mga anino doon. Kaso sa atulad kong hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, pinagtatawanan ko na lang. Kasi naman ay hindi ko pa nakikita ng sarili kong mga mata. Medyo malayo ito sa tabing kalsada. Nasa gitnang bukid ang bahay ni Lola. Bali matagal nang patay yung Lola Gracia ko, kaya wala nang nagpupunta doon. Minsan si nanay, isinasama si ate para magtabas ng mga matatayog na damo na nagtubuan na. Isang beses lang ako sumama doon, kaso bigla akong nanlamig nang makapasok ako sa bahay. Siguro dahil busog lang ako noong mga sandaling yon, kaya nagkaganon yung pairamdam ko. Pero hindi ko na binigyan ng ibang kahulugan yon dahil nga wala naman talagang multo. Gawa-gawa lang yon ng mga taong malikot ang imahinasyon at para may mapag-usapan lang at ikalat sa bayan. Isang beses, nag-aya si na Eric doon. Kaso wrong timing naman, Sir Bob, kasi may lakad kami ni tatay. Kukuha kami ng mais sa kabilang bayan. Mahirap man ang buhay noon ay hindi gaanong ramdam dahil sa yamang hatid ng palay at mga taniman ng mais. Nagkakaroon kami sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya ipinagmamalaki ko rin na taga Quezon ako dahil bukod sa maganda ang lugar ay mayaman din sa mga saka. Gabi na nang makauwi kami noon, kaya ang sabi ko kay Eric ay sa isang araw na lang. Matigas ang ulo ko, oo, pero pagdating sa usapang pamilya ay responsable naman ako, lalo na ngayon at naranasan ko nang magkaroon ng anak. Maraming taon na nga itong nangyari, pero tanda ko pa rin ang mga kaganapan, Sir Bob. Hindi ko makakalimutan dahil unang beses kong makakita ng multo kasama ng mga kaibigan ko. Doon na rin ako nagsimulang maniwala sa mga kaluluwa at kababalaghan. Araw ng Biyernes yon. Sakto walang trabaho, kaya niyaya ko sina Eric, Ana at Clara sa lumang bahay ni Lola Gracia. Nung una ay ayaw pa nga ng 3. Sabi ko, ang duwag nila, kaya siguro ayon napilitan ng pumayag. Doon kami nagpasyang uminom. 1 litro lang naman at hindi kami magpapakalangaw sa alak dahil tiyak magagalit sila tatay sa amin. Lalo pa at doon namin gagawin yon sa lumang bahay ni Lola. Bale, Sir Bob, up and down yon, pero hindi ganon kalaki, hindi rin maliit. Tama lang para sa aming 4. Sarado ang pinto ng mga oras na yon. May maliit na gasera kaya maliwanag naman. Ganon din kasi ang buwan. Maliwanag kaya sakto lang. Nang nasa sala na kami, biglang bumigat yung pairamdam ko. Hindi ko maunawaan kung bakit, pero hindi ko yun sinabi sa mga kasama ko. Baka mamaya ay mapagsabihan pa akong duwag. Naupo na kami doon at nagsimulang mag-inuman.
Ang ingay nga namin kasi ang lakas magtawanan ng mga kasama ko. Nasa kalagitnaan na kami ng inuman at pagsasaya nang maarinig kami ng boses na parabang nagagalit at mga nagsasalita. Parang dala ng hangin pero sarado naman yung mga bintana. Pakiramdam ko lumamig pa nga. Narinig niyo yun? Tanong ni Clara. Ako naman kahit narinig ko yun, sabi ko na lang na wala akong narinig. Nagkipit balikat si Eric dahil hindi niya raw narinig. Pero ako meron talaga. Ayoko lang sumabay kay Clara at baka matakot ito at magsisigaw. Itinuloy namin ang kasiyahan. Nang biglang may mahulog sa gawing kusina, kaya agad napatayo si Ana. May nahulog dun. Baka may tao dito na iba. Bakas ang takot sa mukha nito, kaya natawa kami. Tumayo ako at naglakad patungo doon. Ilang sandali lang sumunod na rin sila. Nagulat kaming lahat nang may biglang tumalon na itim na pusa, kaya napatili si Clara. Napahawak naman ako sa dibdib dahil muntik na rin akong mapasigaw. Naroon ito sa bintana at sa amin nakatingin na parabang sinasabi na huwag kaming maingay at umalis na kami doon. Hindi pa nga ito agad umalis, basta nakatingin lang ito sa gawin namin. Nakakatakot yung mga mata nito. Para kasi nanlilisik at may gustong ipahiwatig. Naisip ko rin na baka dahil lang ng alak kaya ganoon. Iba rin naman yung naramdaman ko sa itim na pusang yon. Ang sabi kasi ng iba, kapag may itim na pusa kang nakita, malas daw. Pambihirang pusa yan oh. Mamamatay pa ako sa gulat. Sabi na lang ni Eric, kaya bumalik na kami sa sala. Tinapik ko pa nga siya dahil pareho kaming apat na natakot sa pagsulpot ng pusang yon. Naupo na kami nang mabaling ang paningin ko sa itaas ng hagdan. Napatigil ang pagsasalita ko dahil nakatuon lang yung mga mata ko doon. May napansin akong parang anino ng isang babae. Hindi ko alam kung nakaitim ba siya. Basta nakatayo doon at parang nakaharap sa gawin namin. Tanong ni Eric kung bakit napatulala ako. Tinuro ko yung nakikita ko. Sino yan? At saka wala naman tayong narinig na pumasok kanina ha. Sabi naman ni Ana. Kaya napanunok na ako dahil hindi na nakakatuwa ang mga nangyayari. Basta kung sino man yung babaeng nakaitim na yon, nakatayo lang siya sa taas ng hagdan. Umalis na kaya tayo dito? Iba na yung pakiramdam ko sa loob ng bahay ng Lola Gracia mo, Estong. Sabi naman ni Clara. Kaya napatingin ako dito. Naisip kong imposibleng makarating ito doon nang hindi man lang napansin. Saglit naman kaming nagpunta ng kusina para tingnan yung nahulog at hindi rin bumukas yung pinto. Naatitig lang talaga sa amin yung babaeng nakaitim sa taas ng hagdan. Hindi malinaw yung itsura niya pero kitang-kita mo yung figura. Nang biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay. Namatay pa nga yung ilaw sa gasera kaya naman napayakap si Clara kay Ana. Kinilabutan ako dahil hindi ordinaryo yung babaeng naroon sa taas. Kaya ang ginawa namin ay nagtatakbo kami sa pinto para maalabas ng bahay ni Lola. Palagay ko nga ay nagalit yung babae dahil sobrang ingay namin doon. Biglang nawala yung babaeng nakaitim nang lingunin ko ito sa may hagdan. Natakot ako. At nang makalapit kami sa pinto ay hindi namin mabuksan yon. Para bang may pumipigil na makalabas kami ng bahay. Napaiyak na nga si Ana dahil sa takot. Si Eric naman ay sumisigaw na ng tulong. Ako, Sir Bob, takot na rin pero hindi ko pa rin pinapahalata dahil walang mangyayari kung pare-pareho kaming matatakot at maiiyak. Yung babae sa taas ng hagdan kanina ay nasa baba na ng hagdan at nakatayo pa rin ito doon. May dala kasi akong flashlight kaya naaninag ko ito. Doon ko lang nakilala na yung babaeng nakaitim pala ay si Lola Gracia nung kabataan niya. Baka nga nagalit si Lola dahil nag-iingay kami at sa loob pa ng bahay niya kami nagiinuman.
Kinikilabutan ako noon dahil una kong beses makakita ng kaluluwa. Pero kahit na ganoon ay kinausap ko siya na hindi na mauulit at palabasin na kami sa bahay niya. Wala siyang reaksyon pero kusang nagbukas yung pinto. Nagunahan pa kami lumabas at halos magkandalapa-dapa na nga lahat. Medyo natawa pa nga ako dahil nasubsob si Eric sa sobrang takot. Nang mapalingon ako sa bahay ni Lola ay nakita kong naadungaw siya sa bintana. Nakasilip lang na parang nagpapaalalang huwag nang ulitin yung ginawa namin. Na hindi dapat ginagawang tambayan yung kanyang bahay kahit luma na dahil tiyak na may naatira doon pero hindi lang nakikita. Nagalit siguro si Lola dahil inaya ko yung mga kaibigan ko sa bahay niya na matagal niyang iningatan. Nagmadaling umalis yung tatlo habang ako naman ay naiwan pa roon. Isinara ko ang mga bintana at pinto kahit na may takot pa rin ako na baka sumunod ang multo ni Lola sa bahay namin. Ang sabi ko pa nga ay hindi na mauulit Lola, pasensya na kayo at dito pa namin napiling uminom. Matapos yun ay nagmadali na akong umalis dahil napalakas bigla yung hangin na dumagdag sa kilabot ko. Hindi ko sinabi kina tatay yung ginawa namin at yung nangyari dahil alam kong magagalit sila. Sa dami ba naman ng lugar ay doon pa sa lumang bahay ni Lola naisipan naming mag-inuman. Mula nang magpakita yung multo niya sa amin ng gabing yun ay hindi na ako gaanong sumasama kay nanay doon. Baka kasi mamaya ay naroon siya ulit, pagparamdaman at pagpakitaan ako. Mula rin nang mangyari sa amin yun ay hindi na kami umiinom sa kung saan-saan. At ako, kung maaari, ay medyo iwas na sa alak. At ngayon nga Sir Bob, may sarili na akong anak, kaya abot ang pagsusumikap ko para sa kanya. Mga 3 dekada na rin mahigit nang mangyari to sa akin. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento ko at aabangan ko sa channel.